having a Toyota right now, ito lang naman is like based on the current situation natin in the market, trend. right? Exactly. Parang ngayon, parang nagiging luxury na si Honda at Toyota. Kasi to keep them, you have to spend more money because the cars are expensive. And number two, mas mahal din ang insurance because of the high increase ng theft. Burden sa lahat. Wala kang magawa dahil wala pinopromote in a way ng justice system. So ano solusyon natin? Death penalty. Minsan hindi mo na chinecheck yung mga tax, mga ganun. Parang, halimbawa sa grocery, 100 lang yung gagastusin ko dito. So, kahit ano na magkasya yung 100 na yun. Hi, welcome na naman sa isang bagong episode ng Barber's Cut. At syempre, andito ang guest natin ngayon. Kasama namin si Cheryl. Hello. Ay, pakilapit ang mic. Kailangan ticket. Imaginein mo saging. So Cheryl De La Cruz po, one of the business managers sa Village Nissan and Markham Infinity, as well as a life license insurance agent po ng Primerica. Wow, ang dami naman. One-stop shop. Ikaw yata ang una naming naging guest, no? Na may Na trabaho. Hindi. Yeah. Dalawa pang trabaho yun, ha? I know. Kaya yung Paano iba na mo walang pala trabaho. ginajuggle yung trabaho na yun? Well, kasi syempre na-enjoy ko yung ginagawa ko, right? I'm a big fan of cars, and then I work, it's just lucky na nagwo-work ako sa automotive industry, and I also love meeting people, so I get to help them with their situation, and I guess it's just like meron akong time na mag-enjoy, so hindi ako nahihirapan, aside from the fact that I'm also a new mom. Oh, Yes. congrats. Thank you. She's si Hiraya Musika. 1.5 year. Wow, ang ganda naman ng pangalan, Hiraya Musika. Tagalog na Tagalog. Siguro musikera ka. Yeah. Hindi obvious, no? Hindi obvious. Okay. So pagpapapiliin ka naman, Nissan Sentra o Honda Civic? Well, that's a good question. Okay, sige yan. That's a very good para sa mga tao question. rin, di ba? Yung mga pipili Or ngayon. Ford. Diba? Ito naman. Like, it's a good comparison. So, a lot of people want Honda. You can also add Corolla in it, right? Sa Toyota, right? So everyone wants it because, they're known for their reliability. So everyone wants it, but with the current situation right now, what people need is a Sentra. Ha? Bakit? So, having a Toyota right now, ito lang naman is like based on the current situation natin in the market, trend. right? Exactly. Parang ngayon, parang nagiging luxury na si Honda at Toyota. Kasi to keep them, you have to spend more money because the cars are expensive. And number two, mas mahal din ang insurance because of the high increase ng theft, right? And again, they're good cars. They're really great cars. It's just, it's going towards na you end up spending more. And when it comes to Nissan brand, right? So it's a little bit cheaper, but it gives more technological and safety feature. And at the same time, it's not breaking the bank. So, Yun ang nagulat ako kasi ako mahilig ako sa kotse. Pero so lagi kong inassociate ang Sentra at mga Civic, same tier yan. Kala ko, yun sa akin. In a way, Unless yes. na bago. So pag sinasabi kong iniisip kong Sentra, may mga Sentra na SER. Ganun din. May mga SR, Civic yeah. na SIR, SIR. yeah, and ganun, may ganon. Toyota. So, tapos ngayon parang naiba na pala. Na Well, parang, Ano yung naiba ngayon? Ano yung pagkaiba? everyone is aware about sa mga nakawan na nangyayari sa industry, right? So if you were an insurance agent or like an insurance company per se, right? The more na nangyayari yan, the more na tumataas ang claim, the more na tumataas ang premium. so, ibig mo sabihin, maski same tier ang Sentra, like compact, di ba? Hindi siya nakawin? Well, I can't say right now because everything is changing.
You know, kahit nga minsan mga 2009 and in my years of experience working in the car industry, pwede pa rin siyang nakawin, right? Kasi they could use the car to like, you know, use it Chop. sa bad, sa bad things, or like maybe robbing a bank, or like maybe taking another car. You never know. But I guess it's just like with the higher rates ng crime or like claims, magiging mataas din ng premium kasi as far as I know, yun ang nagiging criteria minsan ng pag-base ng ng insurance rate, right? O kasi parang may top 10 sila ng mga most na ninanakaw na kotse. And, Yes. Yung RAV4 yata na doon sa Toyota. Highlander. Highlander. Oo, And isa so pa. was, CRVs and Civic, but everyone makes good cars right now. I guess, again, it's just depending talaga kung anong nangyayari sa market right now. So, if you were to base what you want and what you need, either way, you gotta choose because everyone needs a car. Ano ang mapapayo mo kay Warren? Kasi si Warren, ang dinadrive ngayon, naka-Jetta. Naka-Jetta. V-dubs. Medyo may mga lumalabas na eh. Naghahanap siya. Maglilis Ano ba mapapayo? siya? Soon. Ganon. Well, kailangan Kailangan ko ng crossover. mo ng mabait Kasi na kaibigan. lumalaki pa yung pamilya ni Warren. Okay, so, Pag dala yung asawa, mas marami pang dala. Meron siyang baby, meron siyang toddler na babae, tapos may coming soon. Oh. Anong mapapayo mo? So, kapag pumipili ako ng pwede mong i-match sa client mo, Sentra. hindi naman, may mga questions na kailangan kang tanungin. Kasi syempre, parang buying a car, it's personal. Affordability. Personal, affordability, di ba? It depends on your finances. So, let's say, ilang kayo sa family right now? Are you guys planning to have more Sagutin kids? mo, Warren. Sagutin mo, Oh, yeah. Warren. Para sa Kunyari, consultation. Kunyari, kliyente kita, right? I'm planning to have more wives. Oh my God. So, that means more kids. Maybe kailangan niya yung Tesla bus. Pang ano na yan, pang 20. bang bus. Mga bed. School ba? Diba? Pero pag so depende, pwede kang 7-seater, 8-seater, right? Kasi ilan kayo sa family right now? Apat. Right? So balak mo pa ba mag-anak? I never know. You never know. So kasi kung apat pa, kasya pa kayo sa 5-seater, right? Though in terms of like Pero masikip yun pag gano'n. medyo, pero depende nga, 'di ba? Kasi you gotta also weigh sa finances. Kasi kung sedan, kasya pa naman kayo. Yun nga lang, medyo tight. Kung pwede kang mag-squeeze ng a little bit more money, then go for an SUV. Now, if you're really planning to have like 7, people sitting in the vehicle, then go straight into maybe having a SUV with 7 to 8-seater or lease. 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 yun nga. Yun yung sinasabi ko nga sa kanya. Or Would it SUV. be parang brand new or second hand? Brand new yung lease. Pag lease. No. Like aside from yung lease. Oh, you're Would asking you- now which one's yeah. better, if like new or used? Depende kasi siya sa perception ng tao. Some people doesn't want to really buy a brand new car kasi cars are never good investment, but everyone needs a car. Right? Ayun nga. Kasi as day goes by, Yun, no? bumababa yung value ng sasakyan. So, yung mga ibang tao, they're like, why would I pay $50,000 when just Yeah. taking it off the lot, I Yeah. lose about 5 to 10,000 already because Oo. you pay for the tax, right? So, some people, sabi nila, kung meron lang 15,000 kilometers or less, I might as well buy a used car, Yun nga. right? Yun ang inisip ko. Second hand na lang. Oh, but then there's another factor. Sorry. May factor pa, yung interest rate. Kasi laging mas mahal ang interest rate ng used as opposed to brand new. Kasi the risk is higher for the banks investing the loan that they're offering you. Right? Kailangan ko yun. So, Hindi, tsaka yung brand new, wala kang pa problemahin di ba? Sa mga, sa mga paayos Yeah. for the next 4 years, mga ganun. 5 years, 6 years. Oo. yes, that too as well. In a way, kapag may kliyente, I guess I always pinpoint kung ano talaga yung need nila.
Kasi maraming factors kasi sa pagbili ng sasakyan. So, you let the client let you know what they want to happen. The best that I could do is like basically advice. So, again, going back to you, if you're more into the money-wise, well, I'll give you Gusto a ko used yung vehicle. mga eye-catcher. Maxima. Wala na. 370. Maybe Zed, yeah. Dati gusto ko yun, Maxima. Oh. Kaya, ano. I know, sayang nga they cut it off. Ay, wala na ba? Wala na. So, ang natira na lang Sentra, Kicks, which is I realize is the more na nabibili ngayon, yung Mas Nissan practical. Kicks. Yes. And then the Rogue, Murano, and Pathfinder. And then the Ang Frontier. Pathfinder pala. Ayun ba? Ang lakas ng gastos dun sa ano, yung Di ba gas na. yung Pathfinder? Hindi kasi luma yung sa akin dati. Yan Oh, yes. yung lahat Pero- na nanakaw, hindi ba? Hindi, I don't think Nissan. Nissan Ay, hindi No. masyado. Madalang yung cases, right? But Pero meron. it's still gonna happen kasi nga with the situation, Highlander right? pala yan. Highlander yung pinakamalakas. Yeah. So ano yung ano pala yung magiging difference sa tingin mo yung nag-merge na yung Nissan tsaka yung Honda? I think it's gonna be empowering both brands kasi Honda and Nissan, they've been in the market for so long, right? Of course, with pandemic, hindi lang Nissan or Honda yung na-hit ng economy. Right? Kumbaga parang halos lahat ng brand medyo nanghina talaga eh. Kasi I remember before delivering 20, 30 cars in a month. Now, it got a little bit lesser kasi people are, maybe hindi sila ready mag-spend. But long story short, them joining together, financially magiging strengthen yung both parties. And they would probably focusing more now too with electrical vehicle. Kagaya ng pag-launch ng Tesla na kung ano-anong mga models nila right now, right? So, hindi sila pwedeng magpahuli. Meaning na they're like one of the top brands. Pero ang napansin ko, sa ngayon sa dakwa ng ekonomiya panahon, ang mga tao ang parang priority na lang ay meron akong $650 a month. Ano ang makukuha ko? You can get a sedan. Diba? Like parang yun ang mas nagiging Swerte mo importante na, ngayon. 650 ako. Hindi, halimbawa nga lang. yun ang conversation versus hindi, mas okay. I think mas practical sa atin ang minivan pero $600 a month. Yeah. Bigay mo sa akin. Wala na, kumbaga hindi na nga yung model yung una. Hindi na nga parang ako mga halimbawa Maxima or nasa na mga option nyo. Ngayon parang ito $600 ano ang pwede sa akin. People are basically basing it into their expenses, right? So with 600, if you guys are aware, regular spending talaga ngayon ng sasakyan, it's between like $1,000. Hindi Yes, hindi kasi it's true. hindi kasama ba yung gas doon? Kasi kasama yung Kasi gas, kasama yung gas. the Gas, maintenance, insurance. the insurance, the monthly So, payment for the sakto car. yung ano. Right? Kaya So, nga. but then you also have to know too that this vehicle is taking you to work, saving you time, making you generate money as well. So it kind of like balance each other, right? Yun nga lang kasi talaga, I guess it depends on how much can you really spend that somewhat could work in your lifestyle. So kailangan hand in hand siya. Lifestyle over finances and finances over lifestyle. Diba? Kaya nga sa akin, once you go van, hindi na ako makabalik. yung reliability, yung hindi reliability, pati practicality ng Pag van. may pamilya ka talaga, may Yung bata, kaluwag, di ba? yung Like, stroller. I oo, know. tsaka yung makakatulog sa likod, yung mga bata. Lalo kasi sa umaga, hinahatid ko yung asawa ko. Tapos, natutulog muna sila. So, meron silang space. That's true, yeah. Ikaw rin na parang hindi mo na aayusin na. Pwede mo nang antirahan yung van. Yeah, kaya nga eh. Some people actually have done that. I've heard Yun yung stories. problema mo. Kaya nga, kasi ang dami kong oras sa van ko eh. Kaya nga parang, iyaano mo na tinitira ko na to, so might as well na sobrang komportable ako dito na, Yeah. ako willing na ako na, taasan or, Ano ba ang offering uli ng Nissan? Ano Full van? size 3-row SUV.
Ano bang ano? SUV nila ngayon. Na 3-row, meron ba? Meron. Ano, full- Pathfinder lang Hindi, yung sila full right size. now. Di ba kasi ang Infinity Wala merong silang ano, van na type na Wala silang Tinanggal, van no? Pathfinder lang Pero merong QX80. Yan, yun. Yun nga lang, ang sobrang ganda pero sobrang ganda din ng price. sa gasolina, no? Yeah, but again, they're nice car. But Hindi, wag mo i-drive, tulugan mo lang. merong siya, meron siyang Alam mo yung- screen sa likod din sa harapan. ang umokay na mga design lately. Para sa akin, yung Hyundai, no? Kasi may hindi mo makikita ka na parang Kita mo ba yung parang robot na ewan. Di ba yun yung mga bago yung nila. mga Ioniq, pero yung Hindi. yung Santa Fe Hyundai. Aero, Yung no? Yung medyo, likod and parang yung Sorento, it looks nice. Yeah. Hyundai. Oh, yeah, Yun yung iniisip ko eh. The Ay, Sorento. Kia, no, Kia din. Kia ang maganda. Yeah, Kia pala, Kia Kia. Sorento. Okay. Yeah, Lahat Kia ng Sorento. Ano ba yung 9 EV9? Oo. Ang ganda. 'Di ba? Yung very futuristic. Oh, yun nga yata yun. They have to actually, somewhat keep up. Kasi nga sa dami ng, with other brands, kailangan what makes them different na kailangan bilan sila ng tao, right? I actually like their other car. Yung mabilis nila ng sasakyan. The Stinger. Oh yeah. Yeah, that was really nice too. Yun ba yung kaya, no? Kay Mark? No. Ay, hindi. It's really nice. Yun nga lang, Performance sedan. performance din siya, right? Yeah. Kaya nga gustong-gusto ko yung sinabi mo kanina. Yung kailangan mo pa rin to di ba? Nag-i-spend ka nga, pero ito yung makakadala sa'yo sa work. Mabilis. Lahat ng tao. Ito pa Yeah. rin. I've met people that's spending like $600, $700 in Uber just to go to work. That doesn't make sense. Yes, and it's true. Hindi, unless wala sila lisensya. No, minsan may silang lisensya and everything. It's just like they don't know how to start. So that's why it's better to always go to professional to seek for advice. Yun. Sold. Anong tawag dito? Ito na bago ko lang makalimutan. Hindi, pwede pa ako magtanong ng isa. Oh, sige. Okay. So, may na-experience ka ba? Di ba matagal ka nang nagtatrabaho sa mga car dealership? Yung, kasi ngayon, rampant na yung nakawan nga. May na-experience ka na ba na nagnakawan sa mga dealership na Oo pinagtrabahuan mo? naman. Kasi nga, it's Paano? like masyado siyang like in the open na right? So, I'll give you two scenarios. Okay. One scenario ngayon is like, hindi lang naman sa dealership namin nangyari or like nangyari. Sa ibang dealership nangyari din to, the bank drafts. You know, di ba dati kapag may babayaran ka, wala ng cash, di ba? Hindi nilalagay sa attache case. Rather, you're gonna go to the bank, get that bank draft written to the payable, and then you pay it as if it's some money on a one piece of paper, check, verified. What's been happening lately? Those can be fake too. They're getting frauded. So binibigay niyo yung susi. Before, that's what dealership would do. Now, you have to wait 3 to 5 business days until I deposited that money before I could release the car. So, Right? hindi na ganun ka, Hindi na, so it's not as safe, right? Ano so, ang usual lahi? Bawal. Can't say. No comment. But, Apelyido lang. Huwag mo sabihin. basta yun, and then sometimes too, kasi ang dealership din is nagiging vigilant na ngayon. Dati we just give the keys and then, sometimes test drive, Okay. right? Ngayon we gotta be careful if it's late at night, kagaya sa aming mga managers, kung babae yung staff ko, I have to make sure dalawa sila. Hindi pwede na aalis lang ng isa, right? And then, because there could happen a time then na baka hindi na bumalik yung sasakyan. Right? Kasi minsan, if you know the client and sometimes they kind of like request na sila lang, right? So, pag ganun, ano na yun? Red flag na yun, di ba? Yeah. So, I have to schedule a date, time of day na, maybe sa umaga. Kasi I've noticed na hinahanap talaga nila is like babaeng salesperson. Being in the industry na, male-dominated. So, pag hinanap ng talaga nila babae, syempre parang as a man, maano ka, diba? Ba't kailangan mo ng babae? I have like 9 men here. You can go with them. Right? So, yun. Just be vigilant. Ang iniisip ko kasi, parang yung talagang nanakawin nila sa parking, sa may lot nyo. Kasi ngayon, di ba parang sa mga
parking lot ng bahay talagang Kinukuha. kinukuha, nakamaskara, tapos iba-break in pa, mga ganun. We had break-ins nakatago yung before. mga susi para papasok No, dito. hindi na it's nila so easy kailangan to Hindi na susi. nga kasi nga ngayon wala lang gas siguro. Ayun ang But what we solusyon. did right now, gated na kasi yung sa amin, right? So, Pero I guess, dati guess- kasi talagang wala open wala, di ba? open. But then, yun nga, because of the things happening, so again, you gotta be vigilant. So, nag-ano na kami ng gated na place to keep the cars. So, hindi na nangyayari. But before yung airbag, tinkuha yun eh. Yung airbag, Mga ito nga catalytic converter, di ba? Ah. Back then, tsaka yung gulong. Oh, gulong. Oh, Kasi minsan tama. kailangan din yun ng mga body shop, right? But then, again, when 1 or 2 incident happen, Ano lock, kagad? lock the cars. Ano? Kasi nga nakakatakot ang daming videos ngayon sa TikTok, di ba? Yung sa mga bahay. Talagang susugurin ka, papasok ka pa lang, tapos haharangin ng mga tao na mga jewelry store nga eh. Hindi, yun nga yung nasa ano ko eh. Ano sige, masasabi nyo dun sa yung string ng mga robbery sa mga jewelry store dito sa GTA recently, sa Conestoga, tapos dito sa Fairview Mall. Fairview Mall, man. Lagi kami nandun. Lagi ko nakikita yun. In front of our dealership, that happened Oo. too. Kasi meron siyang jewelry store. Bakit? Broad daylight. Bakit sa tingin nyo biglaan? Kasi nga, I'll be honest, kasi may mga pumupunta dito, I guess, na wala silang means to make money, right? So, if there's no means to make money, the easiest way is to bad things. Anong lahi? Anong lahi? Actually, di naman sa lahi din. Though, I guess wala lang masyadong nababalitaan. But if you notice too, maraming mga Pilipino na pumunta dito as a student permit, right? But then, of course, we don't do those kind of stuff. So that's why I guess barely na tayo nakakarinig ng story. But again, if there's no means of making money, everyone gotta eat. Ikaw, Warren, ano sa tingin mo? Yeah, yung sabi, everybody's broke. Madaming nangyayaring ganyan. I don't think, like there is an increase or something like that. I think it's been happening for a while. No, I think may increase talaga. Like in the last 10 years, lahat mayroon ng public na yung mga cam, yung mga... What I would agree on is yung mga nakawan sa grocery store. I think they're just following what the United States is doing. They're just letting out people. If it's I think $1,000, they just let you walk out, and you see that also happening here. Yung mga LCBO, right? Oh, yeah. And they're trained to like don't even bother yung mga staff nila, don't even bother. I think that's yun na yung lumalabas like like since may nakawan, sasabihin nila sa mga empleyado nila like just Hayaan nila. hayaan mo na lang. And that to me yun ang Hindi, yun ang- more I think yun ang Yeah. agree ako na yun din Yeah. kasi walang deterrence eh. Parang bakit ka matatakot na magnakaw? Unang-una, lalo na sa mga kabataan Kasi lately itong specific na sinasabi ko yung mga nangyari dito lang sa paligid natin is kasi mga naka-mask na mga ganun. Pero sa tingin ko mga hindi ito matatanda. Yeah. Yung mga nahuhuli nga, mga nahuli- under 17. mga tapos bakit? Pag minor ka, 'di ba? Andito ang ginagawa is catch and release. Tama? wala kang record kasi bata ka pa lang. Oo. Ang dami mong karapatan, 'di ba? Bawal ka nilang i-hurt, bawal. So, may motivation talaga, yung reward is nandun. Tapos para naman sa mga security o mga tao na para pigilan ka, ang daming obstacle, no? Kaya hindi ka na nila pipigilan. Kasi kung pipigilan ka nila, baka ikaw pa ma-charge. Okay? Or your safety. Their safety. Or safety mo. Yeah. Tapos, ang unfair lang kasi, kala mo, wala naman yan. Wala naman tayo sa business ng ano eh. Lahat yan is konektado in a way sa atin. Okay? Eto mga business na yan, sa tingin mo ay hindi tataas ang mga insurance niyan? So, tataas ang insurance niyan, magtataas sila ng presyo. Yes. Okay? Or baka dahil tumaas, baka mabangkarote, hindi na nila ma-afford, or yung pagiging idle, hindi lang ganun kasimple yun na, bayaan natin, hindi natin kailangang maki-epal kasi hindi man natin buhayan, hindi naman tayo nanakawan. Indirectly ay may epekto rin yan. Parang No, I agree. sasakyan. I agree. Like,
like, they always said, "Oh, let the authority Insurance. deal with it." Let the authority, but yeah, yung as a business or the owner, you still have to make the money. The way to make the money back para babalik sa'yo, jack up the price. So now it's gonna affect everybody. Yung cost mo, tataas. Ganun nga ginawa nila. Ganun ginawang reason sa akin ng insurance ko sa kotse. Na dahil yung area mo, ang daming nakawan. Kaya tataasan namin. Di ba parang dapat nga yung premium mo parang lumiliit each year. Di ba? Ganun dapat eh. Like, Kasi nga, historically. napipinalize ang lahat sa kasalanan ng It's all ilang connected. tao. You're correct. Yun ang sinasabi ko. So, paano natin babawasan? Kung wala tayong magawang aksyon kasi nga, baka tayo yung mapeperwisyo, tayo yung makukulong. Kaya yung mga hinahire nila na mga security, ang dami, di ba? Walang mall dito na walang security. Anong trabaho na lang pag may ganyan? Wala, nagbi-video na lang. Hindi, kung wala sila magawa. No? Wala nga kasi nga, bawal. Ang training sa kanila ay wag nyo i-engage. Maski sa LCBO pa yan, di ba? Let Di ba? them, yes. Yung huli na nakita nyo yung namatay dahil merong ban sa 401, Ay, Hinabol. 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 So, bumangga, patay yung may mga bata May pa bata. kawawa. Kasalanan talaga yun. Ninakawan, Tapos nakawala na siya 6 months. Parang ganun. hindi lang yun. Hindi, Nasa bail. Bliname pa yung yung humabol. Binlame yung Parang police. ganun. Yes. Oo. Pero- bakit hinabol? Hindi dapat namatay yan kung Oh, hinabol. kung hindi kayo nagnakaw, di Oh. dapat walang hinabol. So, walang Because- katapusan yan. So the opposite happened. Naging kasalanan nung naghabol. Kasi nga, sa culture dito na yung mga catch and release, nasa bail yun. Yun ang masakit doon. Nasa bail siya nung ginawa niya. Ganun ang justice system. Ay, yung sa yun sa Whitby yata yun eh. Yeah. Buong pamilya ang nawala. Imagine mo yun, no? Grandparents Kung and kids. kakilala mo yung pamilya or They're gonna be Yung- devastated. hindi mo Pero mapapatawad sarili sino mo. ang magsasuffer? Imbis na ganahan ka na, tulungan itong business, nakikita mo, merong nagnanakaw. No? Yung imbis na try mo maging heroic ka ba o gumawa ka ng tao, hindi na. Hindi na. Maski sabihin pa natin, palito yan. No way na matitumba ako yan. Kasi marunong ako magkarate. Alimbawa. Hindi mo gawin. Kasi nga, baka, pero lahat kayo ngayon nagsasuffer. Insurance mo, tumaas. Nagulat ka na lang yung policy mo sa bahay, tumaas. Bakit wala naman akong claim? Kasi yung neighborhood nyo, merong 50 Marami. break and enter. Yes. Diba? So, okay. So, tataas yung insurance mo. Diba? So, again, burden sa lahat. Wala kang magawa. Dahil wala. Pinopromote in a way ng justice system. So anong solusyon natin? Death penalty. Hindi. Hindi, tsaka nga, nakikita ko yun na makakahuli sila. Yung nahuli naman, like underage eh. Di ba? Parang para sa atin, like, lumaki tayo sa Canadian system na youth pa lang yan eh. Hindi pa naman talaga fully yung capacity ng utak. Kaya, pagdating ng 18, mga ganun, mawawala lahat ng record mo. Kumbaga, Ganun magre-restart. ba? Yeah. Hindi ko alam yun. Okay. Kaya, yung Parang offenders, experience So, na. may mga nag-e-exploit doon. Okay, mga sindikato. Na, you know what? Eto, mga boys ha, kasi since mga 16 pa lang kayo, Of course. okay, ang mission nyo ngayon is pupunta kayo sa Walmart. Okay? 50% na makuha nyo sa inyo. Imagine mo, 10 sila. Yeah, that's it. 'Di ba? Ang gandang incentive. Ay naku, paano ko nahuli ko ng pulis? Boys, next year 18 ka na. Alam mo 'yan? So, wala dito. Ididemanda mo pa sila. 'Di ba? Yes. Kami pa magpo-provide sa iyo ng attorney. kaya nga, pag ganun, halimbawa, under 18 dito Young Offenders Act. So, hindi lumalabas yung mga pangalan sa mga news. Yes. Kasi bata nga. So, bawal gawin, bawal yung mga photos nila. Tapos, pagka adult nila, wala na yung nila. Kaya nga, yun nga, tama, ine-exploit ng Kasi vulnerable. I agree with you. Sabi mo, starts at home. I think so. But there's still, I think, a bigger, picture. Yung government talaga. It's. I mean, even though you're raised like this, like that, in a good way, if you don't have a
talagang solid na Foundation? hindi yung government Hindi, ano connection ng government penalties sa stricter sa kabataan? penalties. Then that's it. Then like look, if you're lower the threshold. Okay. You know what I mean? Sabi ko nga, just compare what's happening or yung mga law nila dun sa Middle East. You can literally like leave your cell phone or your wallet sa sasakyan mo, leave your car open. Nobody's gonna steal it, Mahigpit sila eh. right? Nobody's gonna Or steal that. Sa culture din, di ba? Pag Yeah, mga Like Japanese. But it- beheading yung penalty nila dun. Come on. Beheading na. Beheading. May stone ka. No, tsaka Nagnakaw sa sa bahay that. din kasi nila, di ba? Right? Like, you can't act like this, like that in public. Yeah. Minsan, disiplina nila kasi nila sa bahay. Yeah, but how would you know? Well, yes, discipline sa bahay, pero as a country, kumbaga, as a nation, kailangan mo pa rin, kailangan may Yeah. ano ka pa rin, control. Because they're not, and everybody's not raised the same. Yun na nga yung sinasabi ni Warren na dapat medyo strict tayo. Kasi kailangan tulungan talaga yan, right? As you said kanina, kapag napila yung isa, damay ang lahat. Kasi mararamdaman Yeah. ng lahat. So to fix it, of course, everyone gotta act their part, right? So simulan mo sa bahay, good foundation at home, and at the same time, have the government support system outside the home. Yeah. And just because, like say, when you say home, that doesn't mean it's a house with parents and everything. Every place could be a home, right? As long as someone's guiding them. But if that person didn't get the right guidance, where you gonna get it from? Friends? You know, like other people? Kayo Then I mga guess- kaibigan ko nun eh. Di pa. Eh, ba? So, Di ba? I mean, that's just like my, let's say, take on it. You know, as a parent, as a modern parent right now. Yun. Ano ba yung una mong naging trabaho dito sa Canada? I was a department manager sa Walmart. Well, bago ako maging department manager, ano muna, yung nag-stock ng mga gamot. Kasi nurse ako sa atin eh. Wow. Yeah, nag-nurse and then Hindi mo tinuloy dito. nag-nurse din ako dito. nag-nurse din. Pero for like 2 years. Pero hindi ko kasi talaga siya passion. Okay. But then, kasi nga 'di ba ako yung nag-aano ng credit application right now. Most of my clients right now are actually nurses and they're getting paid really good, Of course. Yeah. right? I think we need like more days now. There's a fluctuate ng ng needs sa healthcare system. But yeah, so I was a department manager at Walmart and back then I was making what, $12 per hour? Ang gulong dati. Laki Okay na naman. nga yun eh. Laki nun ah. Alam mo, 2009. alam mo, sweldo ko nung nag-umpisa ako ng trabaho. Oh. $5 an hour. Oh, That's Ako, back in what year? 19 pa yun. 19 pa yun. ako 585. 585? Yeah. Oh, Mas pataas. 685. No, 2000 yun. Year 2000. Your 2,000 na yun? Hindi, 685 yun. 685. No, pag student iba. Pag student. Ah. Okay. You know what's good job too? Server. Because I did that too. Nag-server ako sa Pickle Barrel. So, yung pay mo is like what? I think $8 lang at that time. Tama. Pero yung tip mo, Oh, yeah. grabe. Well, sa ekonoming iya ngayon, I think down. No, Malakas more. ba mag-tip ngayon? Oh, yeah. Kasi Mas right malakas na now, yata eh. ang minimum mo, tol. And it's like, everyone's taking 18%. Trabaho sa Hooters. Okay. 18% now. So, imagine having $100 bill sa food. How much is that? 18%. Hindi ako nagtip ng 18%. Ako din. A lot of money. 18%? No, Yeah. parang feeling ko lang Oh, man. ngayon down ang mga restaurant Nagpunta ako, hindi ko napapangalanan. Okay. Last weekend, sinabi ko sa iyo, Jo, Pilipino, prime time. Like dinner. dun sa ano. Hindi ako nagbibiro. Walang tao. As in, Zero. well, Kaya nagtaka ako, bakit ang bilis ng Alam mo halo-halo? bakit? Wala kasi sa butters. Uy. Nila. At saka, parang, yun nga, parang feel ko lang. Kaya ngayon pa nawalan tax. Ay, hindi nga. Hindi. Last week lang. Kailan ba siya nagsimula? Di ba? This week. This week lang. Yeah. 14 yan. Pero ang wala lang GST. Kasi ang HST, GST, tsaka PST. Hindi, no. Sa tingin nyo ba? 13% as far as 13%. Pwede na I ba know. ibang topic? Oo. O balik tayo doon sa... Sa pagkain? Sa outlet. Ayoko na. Tama na. I-edit ko naman lahat yun eh. Sa tingin nyo ba itong tax
yung mga bilihin sa pagkain, nakakatulong ba sa inyo? Sa akin hindi ko naman nararamdaman eh. Tsaka sa akin, sa Sa amin, pagkain ng sa McDo, bili ka ng pagkain kaya doon. nga, hindi kasi Laki rin yun. No? hindi kasi sa amin, Tax? sa household, Hmm. budget eh. So kung ilan yung magkasya dun eh. So minsan hindi mo na chinecheck yung mga tax mga ganun. Parang halimbawa sa grocery, 100 lang yung gagastusin ko dito. So kahit ano na magkasya yung 100 na yun. Parang hindi mo na pinapansin yung mga taxes, yung mga ganun, or yung mga savings. Kasi nakaset na sa inyo na ito yung gagastusin namin. So yun. Yeah, pero kapag walang tax, that means yung $100 mo, may Mas madami ka mas pa mabibili. madadagdag. So ngayon, hindi ko rin pa rin Hindi napapansin. 2 bucks na natipid mo. Ano mabibili mo sa 2 bucks? Unless $400, okay? Alam mo, grocery mo. Unless major purchases nga Ayun or nga, kung something. $400 ang pagkain, grossing na, no tax, no? Wow, nakatipid ka ng magkano yun? $50. Okay? So, sa $50, yes, pwede akong bumili ng 2 pack ng drumstick na manok. Or That's kilo, dalawang Ah. bag ng bigas. Oo. Sa ano ha? Sa $400 yun. Pero sa, alam mo yun, so, kung typical na, okay, once a week ka halimbawa mag-grocery, yung natipid mo sa tax, end of the day, mas malaki pa rin talaga ang nabayad mo overall. So $100 naman ngayon, wala ka na talaga Ayun mabibili. nga, Wala nga. Right? So, ang mangyayari niyan talaga, ang spending mo talaga. Sino shopping dito sa Costco? Hindi na ako nakapag-Costco lately. Bumibili lang ako ng Mag- yung pagkain. Yung, Magkano Saka nagagastos yogurt. sa Costco, right? At least 400. 250 pataas, parang ganun eh. Tatanungin ko sana si Melvin kasi siya yung nag-grocery. Magkano ba? Ang laki na sa pag Costco. Yeah. Pagkain, Huwag ka lang tumagal doon. para pagkain lang matitipid mo sa Costco eh. Tubig. Oo, ay tubig yun. Hindi Bumibili kasi ako yogurt doon Mm. talagang bundle. Diapers. The diapers. Right? diapers. Wipes. Tissues. Yeah. Yeah. vibes. Yeah. Those are the things na. Yung mga yun. Pero Pero pag sa pagkain parang hindi rin masyado. Kasi Chinese. hindi mo kailangan ng ganun kadami. Alam mo yan? Yeah. Wala yung storage mo. Dali ka kailangan- Tapos may mga best before pa. Parang yung yung cupcake doon, hindi cupcake doon, muffins. Muffin. Uh-huh. Di ba? Dalawa na kaagad yung Sobrang that's malalaki tapos ang dami. Hindi naman fresh forever. Oo, tsaka naluluma lang, nabubulok lang. Ang makakain mo lang 4 yata sa ganun. Yeah. Kaya yun, hindi yun. Pero pag yung anak mo advice naman, yun ang gusto pag nakita. Oh. Diba, parang hirap Ang hirap mo. Pag no, Oo. So yan, parang ang hirap na ng Costco. So mas okay na yung mga Chinese nga. yeah. Chinese talaga. No? Kapag especially yung mga konti ang bili. Oo. Tsaka yung gulay, hindi mo naman pwedeng bilhin ng isang maramihan eh. Kasi nasisira siya, di ba? So it has to be like, maybe twice ang run mo sa grocery. Ang sa akin dapat ina-abolish na yung tax. Kasi kinukuhanan na tayo yung income tax. Okay? So, oh my God, yes. 'Di ba? So, ilang beses tayo tinatax eh. Tinatax mo yung income natin. Okay? Tinatax yung may tax na. Okay. Tapos, okay. Yung ibibili natin, may tax. Mhm. Paycheck. Sa paycheck. Alam mo yun, yung bahay mo, maski pag may-ari mo na, may tax. Yes. So, parang, like, imagine mo yun, like, fair ba yun? Lahat naman may tax eh. No. Saan ka nakakita na walang tax? Hindi, pero Sa US, yung ibang state, walang income tax. Oh, income And, tax. income Income tax. Okay, oo. Yun nga eh. Okay lang. Naintindihan ko, bilang mga citizen, magbayad tayo ng buwis para pampagawa sa mga again, sa mga healthcare, sa mga infrastructure, naintindihan ko yan. Pero come on, 30%, ilan percent na ang kinukuha nyo sa income? Sobra. Come on. Like, the fact na, okay, nagbabayad, maski business, maski employed ka, di ba? Come on, yung ba naman sa mga ibang mga consumer products, pwede bang wala ng tax yun? Kasi may mga bansa na walang tax ang kumbaga, yung mga consumer goods man lang. Yeah, pero depende rin kung anong kailangan mo, paano mo utilize yung tax na yun eh. For example, dito may healthcare tayo. Right? Sa ibang bansa, walang free healthcare. I Right? guess, So yeah. you don't need
to collect a lot of tax for that. But since liberate yung healthcare natin dito, you have No, to get, feel ko lang you sa- have to get the money Ang somewhere. dami nating Right? may enough na dapat yung nakukuha nila sa income natin. Kung hindi pa enough yon, you know what? Kayo ang magbawas. Meron sa inyong hindi efficient. Merong mga greedy at mga unnecessary na mga balik tayo sa dati ko sinabi, imbis na sa income tax ng mga mamamayan nyo, ng mga middle class, lower class nyo kinukuha, bawasan nyo yung manpower nyo. Ito na nga, right? Since nga na meron tayong tax break na sinasabi nila, you think hindi ko kolektahin through tax yan after? Saan nila kukunin? Paano nila papalitan tong libreng itong tax? Kasi billion parang 4 billion nga Yeah. Mm. So where are they gonna get the 4 billion from? It's gonna get from Sa iba, sa iba nga. they're just gonna reallocate. Sa Ukraine. Pero manggagaling pa rin sa atin. Yeah. Sa mga, Manggagaling pa rin sa nakolekta nilang tax. hindi, kaya nga. But I do second the motion sa sinasabi niya. Kasi sobrang taas na ng tax natin sa income I don't know if you guys feel that. Let's say ikaw you're trying right now sa household, ang average home mortgage is between 2,500 to 3,500. If you're working at a McDonald's, no offense, it's a good job, but it doesn't pay enough to support that kind of mortgage. So as a, you gotta try to make ends meet. So ngayon maghahanap ka ng part-time. But then pag nag-part-time ka, tataksan ka na naman, right? And you're just trying to, get by, right? Kasi sobrang taas. No, I kind of agree with you, but not totally. Dahil, for example, yung sinabi mo bahay, right? The reason why they can afford it because we're so inflated. Kasi nga, walang supply. Yeah, pero then focus on that. Then if you can afford, if the prices goes down, okay, tax. Pero mas maliit ang babayaran mo ng tax, you probably can afford it, right? No, the price is your problem there. Yung mismong, I guess this inflation na nangyayari ngayon. Everything is so inflated now. You have to pay extra tax on top of that. Hindi ba? But contrary, bumaba ang inflation natin. I don't know if you guys know within that. the last Yun yung ang 1 year, problema pero- kasi yung sinasabi nilang inflation na number na percent, 6 point. Okay, totoo. Pero ang daming nakatago diyan na ang kumbaga ang totoong number is hindi ganoon kasi kung pupunta ka na lang sa grocery. Maski Doon mo sa, 'di ba? makikita. Yung mga itlog Yes. sa tingin mo, yung kung pupunta ka sa root niyan, okay, yung gas ng mga sa Carbon. sa warehouse ng nagmanufacture niyan, wala na, nakapagtaas na sila ng presyo. Yeah. Tapos yung pag-transport There noon, is- guess what? hindi- Nagtaas na rin yun ng hindi presyo. nabababa yun, hindi Hindi nabababa nabababa yun So parang yung binibigay nila sa inyo na, 6.8 na lang, dati is 10 point, halimbawa lang percent yung inflation. Therefore, good yun, di ba? No, tingnan mo lang yung mga presyo. Yeah. Sabi, hindi Tumaas naman, na hindi din, nagmamatch. Or hindi nabababa. Kasi ganito na lang isipin mo kapag tinaas nila yung sweldo mo, kasi you ask for it, right? Yung minimum na and you think lahat hindi rin tataas. Like, Ito mataas din siya. tataas din. Tax din. So you think yung mga prices ngayon na sa mga goods or yung mga food, yung mga grocery, are you still waiting na bababa yung mga price na yun? No. No, kasi lahat na tumaas na yung price So actually tumaas ang ang income household ngayon sa Ontario. Like I think an average household income right now is about 93,000, right? Yeah. But then on top of that, kakataas lang din nila ng tax bracket. Yeah, so parang So walang may difference. tumaas ba? Parang wala rin difference. Right. Feeling mo yumaman ka lang. No, tumaas Right. din yung tax bracket Yeah. mo. And kahit na medyo slight lang ang inflation natin, there's still an inflation that took effect, right? Kumpara sa past few years ago, right? So, in a way, you're right. I would agree now na wala ka talagang napala. Wala. Talo ka pa din. I mean, yes. Even though bumaba ang inflation sa sabi mo, I mean, like not like 4 years ago. Yo! Kumusta yung mga feedback natin last week? Yan, Hindi, ganun na-experience mo ba yun nung previous na government, di ba? Parang, yung previous na government na to, kasi ako, binoto ko rin, kasi yung cannabis nun
Parang yun yung pinopromote at that time. 'Di ba? So yun yung kaya mo siya nagustuhan, yung gobyerno na to. Dahil yun yung pinopromote nila. Nagstay lang sila ng sobrang haba, ewan ko. Pero yung previous nun, imagine mo ang na-overcome nun is yung great financial crisis. Pero hindi natin ganun naramdaman. Ito naman, COVID. Ano ba, COVID, Yes. di ba? Pero sobrang sobrang bigat ng pakiramdam natin ngayon eh. Like, ang sobrang nahihirapan tayo. Ngayon na lang, di ba? Well, 22 years. 22-year low ang Canadian dollar. Maniwala kayo nun? 22-year low. yeah, because we're slower to react against the other countries. Yeah, Yeah, well, regardless like kung ano, US. yun ang number, di ba? Bakit You yan have a nandun? weak leader versus you have Trump now that is promising tariff from everybody. So they're looking at the U.S. Oh yeah, he's looking out for his country. While you have a prime minister here that is just Nasa Hawaii. So Papayag ka na ba? it will affect our yung Papayag ka na ba na maging 51st? well as a Payag ka Canadian basta si Trump okay lang. Hindi, sabi niya, joke lang naman yun di ba? Pero, kung gagawing 1:1 ba yun? May sinasabi siya baka mali intindi ko pero kung halimbawa meron ka ngayon 10,000 Canadian, ang conversion is 10,000 US. Parang gano'n? At tataas yung pera natin. Yeah. So if you have US dollar right now, you're good. Kaya, no, maski Canadian. Pag magiging 51st state ka. 51st na tayo. Di tsaka ang sinasabi nga nila, yung nakita ko lang sa TikTok to, yung parang yung poorest state ngayon is mas mayaman pa sa riches ng Canada. Oh. Parang mas afford pa. Tapos so TikToker, sinabi yata ni Jordan Peterson yun, yung statement na yun. So, yung may isang guy na, okay, prove natin yun. Di ba? Pero GDP naman ang ibibase dyan eh. Hindi, Right? pero kahit like lahat affordability, mga ganun. So, tinignan niya yung 3-bedroom na same. May backyard, tapos sa okay na neighborhood, mga ganun. Pumunta siya sa Mississippi, 210,000. Tapos nandito, parang nasa 800,000 yung ganung presyo. Pero magkano naman yung tax? Kasi di ba, ganun yung catch minsan Sabi ko hindi in tax. Mura, Like going back to his point, again, yung COVID. I think yung COVID talaga ang naging problema dito. I think yun ang sinasabi nila sigurong Great Reset. Tanda mo yun? Kasi lahat yan naging 0% interest rate. Lahat nagkautang-utang lahat. Inflated our currency o utang natin, inflated everything. Pati cost, and then tinaas nila yung mga sweldo, now yung goods, imports, logistic, lahat tumaas na eh. Oil, lahat tumaas na eh. Diba? So, again, like if you wanna blame it on the COVID. Kasi I think doon lahat nagumpisa eh. And now, Yung planned na COVID. well, now, if you really wanna blame Trudeau, now, could he have done something else? What could have he done differently? Hindi. everything. Or COVID is a From good scapegoat. immigration to, Yeah, spending. Hindi to- spending nun eh. Spending. Yeah. Hindi, Alam mo hindi ba- dapat binigyan ng... CBR? dapat naging pa rin tayo, naging... kumbaga na disiplina. Hindi binigay sa atin lahat ng luho. At saka, Kasi at that time parang luho yun na yung mga binigay. Meron kang CRB, mga Yes, ganon. CRB. So dapat tinipid nila yun. Yung CRB Tsaka mo... corruption. Alam niyo yung app? Yung parang COVID app? Yung parang, ano ba yun? Yung i-scan mo? Yeah. Arrive ano? can. Alright, Alam mo bang magkano billion? Yata ang ginastos sa research nyo? Para sa Oh. company na 2 tao lang yata na hindi Canadian na napalpak naman. Like, ganun. Sayang yung So, yun ang sinasabi ko na, pera yun ha. Hindi niya, pera yun ng taong bayan. Diba? And ano lang yun? Tip of the iceberg lang yun. Yun lang inahuli. Yeah. Yeah. Pero ang dami niyan ng mga ganyan na mga Pero contract na ganyan. After that, sinong panalo sa tingin mo? Gobyerno. No. US. No. China. Insurance, merong Pharmaceutical. pharmaceutical,
Who pays tax to the Yung mga government? billionaires. Yun ang mga panalo eh. So it goes back Wala to the nang mga government. panalo eh. Yung mga bilyonaryo kasi Hindi, nagkautang lang ang Hindi, government. tsaka- Pero yung mga itong corporate ang mga nanalo dyan eh. ang nangyari greatest ano nga di ba sabi na greatest transfer of wealth. Yeah. Right? So yun panalo pag So there is no middleman right now. Kumbaga meron kang mayaman mahirap. mahirap, okay lang, medium, saka mayaman. Super, Wala nang- Wala na. Wala Yung nang gap, wala na. It's either you're poor or you're rich. That's true. Yes. Sucks. Paano natin ma-overcome yun, Sheryl? Adapt. That's the best way. Because change is always gonna happen no matter what. Trabaho ng 2 Magkakaroon jobs. ka ng pwede. Or like, again, Hindi ko na malala kung oras. kailangan mo lang talagang mag-adapt. Kailangan mong mag-find ng way. Like, think outside the box. Fraud. On, wag naman, legally. Okay. Yung That could outcall. take you out on Wala na that eh. kind of OF only fans situation. na eh. Wala na nga eh. Right? So, I mean, there could be a lot of like things right now that yet to be discovered, but alam mo yung discarding Pinoy, up until now, I still believe on that. It doesn't matter kahit anong lahi ka, but it's just like, you know, if you want something, you'll find a way to get it. You want it, you take it. Right? So, Iba yun gusto lang. ko eh. Ano bang wish niyo mo ngayong Mahirap Christmas? tapunin. Christmas, Kung okay ano? lang i-share. Oo man. naman. Healthy lang yung mga anak ko. Okay yung tatay nila. Okay yung mami nila. You Okay. know? Lumaki silang maayos. You know? Isa lang. Marami. Isa lang. Isa Wala, lang. ano lang. It's more on health. Kasi kapag ka-healthy ka, you can do a lot of things. When Rinig mo you're, yun, Jo? Ako Yeah. safety. Kahit Meron healthy ako ka. isa pang tanong ko, nag-a-approve ba kayo ng bankruptcy? of course. Just because you're nag-bankruptcy ka, just because nag-consolidate ka, that doesn't mean you can't get a loan. Bakit? You Pwede, can, paano? Di ba parang... Kotse yun eh, iba eh. credibility lang naman ang kailangan ng bangko. Anong ibig sabihin ng credibility? Sa credit mo, as Hindi, long wala as kang nga credit eh. No, okay. So, but you still have, you still have those credits back then. What's good about filing bankruptcy and consolidation is like you're trying to do a reset. It's like, kamali ako. Give me a chance, okay. right? So, it's just like a matter of like, may pambayad ba tayo? Pero hindi ba... Pero mataas interest pag sa Well, that's the kotse. price to pay, but that doesn't mean you're not gonna get approved. Of course, you can still get approved. Yeah, pero di lalo ka nabaon sa utang. If you think that way, but again, if you're using the car for means of making money, I don't think you're gonna get Ano ang ibig mababaw sa sabihin mo utang. ng mas mataas? Like, doable na taas o tipong 25%? 10.99. Ilang percent? Well, just so you know, the 10 1099 right now is a prime rate. Up until 12.99. Holy Yes, shit. on a car. Na regular yan, hindi yan yung mga nag-bankruptcy. Prime rate yun. But you can also Wag nila. You can also get 8.99. But again, it depends on what the bank would let you do. So let's say you're making, I don't know, $10,000 a month. If the bank knows that you can make the payment, you Ano might, ang best rate ngayon? I have 0.99 0.99. Okay. on a brand new car, right? Alam mo yung sinasabi talaga nila, every person is different when it comes to credit. That is so true. You can't compare yung credit mo kay Anjo, kay Philbert. It's not gonna be the same. No, Just it's gonna because be the same. just because you got this, that doesn't mean you will get the same thing, right? So, it depends sa situation. Nobody's like the same. Credit ko dati sa talagang AAA. Tapos nasa 800 range. Pero ngayon wala na. Wala na. Okay lang naman. Just because nagkaroon ka Kaya ng bad hindi naman credit, ano yun. Pero oh. ma-afford ko ngayon mga $200 a month. basta nagkaroon ka ng bad credit, hindi naman ibig sabihin no na bad credit ka na all the time. Yun yung mindset na wrong ng tao eh. Just because you're bad credit right now, 3 months later, you can have a good credit to 6 months. Just make sure you pay your debts. Si Trump nga, ilang beses nag-bankruptcy. There you go. So yun, thank you very much, Sheryl. Saan ka ba na mahahanap ng mga viewers natin? Yes. Nandun lang po ako sa Village Nissan and Markham Infinity. Halos like ano lang siya ha. A lot of people think na malayo kami pero technically 3 to 4 minutes drive north lang kami from Pacific Mall. Oh, Kasi yes, nasa Kennedy and 407 lang siya talaga. Oh, alam ko yun eh. Sa Alam ko yung 25, building yeah. na yun. Yes. Doon lang. Oh, wow. Ako mahanap nila sa OnlyFans. Kailangan po pambayad ng ano. Kailangan kaya, sabi mo kanina, kailangan na Yeah, to make discount. Kating Me. Pinoy. Okay, thank you very much, Sheryl. At,
Sana nag-enjoy kayo at supportahan nyo rin yung mga shows na ginagawa namin dito sa Filipino TV para ikwento ang mga buhay at ang mga storya ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na dito sa Canada. At magkita-kita lang ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut.